Huwag mong dungisan ang kabaong ng anak ko ng marumi mong mga kamay, Lara. Malas ka. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ang matinding sigaw na iyon ni Doña Imelda ay bumaon sa pandinig ni Lara. Mas masakit pa kaysa sa mga tinik ng sunflower na kanina patumutusok sa kanyang mga daliri. Bahagyang nangatal ang kanyang mga tuhod habang nakatayo sa gitna ng marangyang sala ng mansyon ng mga Severino. Sa kanyang mga bisig, yakap-yakap niya ang isang dambuhalang kumpol ng mga sariwang sunflower, 100 piraso. Bawat isa ay personal niyang pinili at itinali mula pa noong 3:00 ng madaling araw. Dugo. May bakas ng sariwang dugo sa kanyang mga palad dahil sa pagmamadaling makuha ang pinakamagandang bulaklak para sa kanilang 3 anibersaryo ni Julian. Akala niya, ang amoy ng kape at ang matamis na ngiti ng asawa ang sasalubong sa kanya. Ngunit ang bumungad ay ang amoy ng insenso, ang nakapanindig balahibong iyak ng mga bayarang tagahagulgol at ang malalamig na mata ng kanyang biyenan. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ni Lara sa mga bulaklak. Isa-isang nahulog ang mga gintong talulot sa makintab na sahig, parang mga pangarap na unti-unting nadudurog. Hindi siya makahinga. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Mami, anong sinasabi niyo? Si Julian, nasaan si Julian? Ang pautal-utal na tanong ni Lara habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Lumapit sa kanya si Doña Imelda. Ang mukha nito ay bakas ng put na tila matagal ng kinimkim. Walang pasintabi nitong itinaas ang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lara. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Napalingon ang mukha ni Lara sa lakas ng impact. Hindi ang hapdi ng pisngi ang nangpaguho sa kanyang mundo, kundi ang kawalan ng katarungan sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Wala na si Julian! Namatay ang anak ko dahil sa kakatrabaho para lang mapakain ang isang ambisyosang tulad mo. Isang basahan na pinulot ko lang sa Quiapo. Tapos ngayon, dahil sa kamalasan mo, kinuha siya sa akin. Muling bulyaw ni Doña Imelda. Dinuruduro niya ang nangangatog na si Lara. Sa isang hotel siya natagpuan, Lara. Binawian ng buhay dahil sa pagod. At ikaw na asawa niya, nasaan ka? Naglalaro sa mga bulaklak habang ang anak ko ay nalalagutan ng hininga. Napaluhod si Lara sa gitna ng mga nagkalat na sunflower. Ang dilaw na kulay ng mga bulaklak na dati ay simbolo ng kanilang pag-ibig. Ngayon ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Ramdam niya ang panghinginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Tila bawat tibok nito ay nagpapaalala sa kanya ng isang katotohanang hindi niya matanggap. Paano? Kagabi lang ay magkatabi pa silang mang-arap. Kagabi lang ay naramdaman pa niya ang init ng yakap ni Julian. At ngayon, sinasabi nilang wala na ito? Sa isang hotel? Bakit doon? Tumingin si Lara sa puting kabaong na nasa dulo ng sala. Ang kabaong ay sarado. Bakit sarado? Gusto niyang tumakbo roon. Gusto niyang buksan yon at gisingin ang asawa. Gusto niyang sabihin narito na ang mga paborito nitong bulaklak. Ngunit ang bawat kilos niya ay tila binabantayan ng mga mapanuring mata ng mga kamag-anak ni Julian na naroroon. Ang kanilang mga bulong ay parang mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang dangal. Justice, kailangan ko ng katarungan. Ang mahinang bulong ni Lara sa sarili. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang sarili niyang hikbi. Lumapit si Doña Imelda sa kanya at muling yumuko upang itapat ang mukha sa namumutlang si Lara. Makinig ka sa akin, Lara. Mula sa araw na ito, huwag kang gagawa ng ingay. Huwag mo sisirain ang pangalan ng mga Severino sa mga tanong mo. Mananatili kang tahimik kung gusto mong mabuhay sa mansyon na ito. Utang mo sa akin ang buhay mo. At ngayon, pagbabayaran mo ang kamalasan na dinala mo sa pamilyang ito. Tumalikod ang matanda, iniwan si Lara na mag-isa sa sahig.
Yakap ang kanyang sariling mga balikat sa gitna ng mga sunflower na unti-unti nang nalalanta sa lamig ng aircon. Ang katahimikan ng mansion ay tila isang bilanggo na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas na parang alon sa dalampasigan. Bakit parang may mali? Bakit ang mga taong dapat ay nagluluksa ay parang may itinatagong ngiti sa likod ng kanilang mga itim na belo? Julian, nasaan ka ba talaga? Bakit iniwan mo ako sa impyernong ito na binalot nila sa puting bulaklak? Ang itim na telang suot ni Lara ay tila naging isang mabigat na pasanin na unti-unting humihigop sa kanyang natitirang lakas. Sa loob ng 3 araw na burol, hindi siya pinahintululang maupo sa tabi ng kabaong ni Julian upang manalangin. Sa halip, ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng malalambot na talulot ng bulaklak. Ngayon ay babad sa tubig at sabon, namumuti at nang unggulubot sa walang katapusang paglilinis ng mansion. Bilisan mo riyan, Lara. Ang mga bisita sa labas ay naghihintay ng kanilang kape. Huwag mong ipakita ang ganyang mukha na parang ikaw lang ang namatayan sa mundong ito. Ang tinig ni Doña Imelda ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng kusina. Napatigil si Lara sa pagpupunas ng mga mamahaling tasa. Maririnig ang mahinang pagtama ng porselana sa kahoy na mesa, isang tunog na nagpapaalala sa kanya kung gaano kadali mabasag ang mga bagay na tila matibay. Tumingin siya sa kanyang biyenan na noon ay nakasuot ng napakagandang itim na terno, maayos ang buhok, at tila hindi man lang nababakas ang tunay na pait ng pangungulila. Mami, 3 gabi na po akong hindi natutulog. Gusto ko lang po sanang masilip si Julian. Baka po pwedeng buksan kahit sandali ang kabaong. Huwag mo ituloy ang sasabihin mo. Ang mabilis na putol ni Doña Imelda. Lumapit siya kay Lara. Ang bawat hakbang ng kanyang sapato sa sahig ay tila isang babala. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Pinulot kita sa burak ng Quiapo. Amoy basura ka noon, Lara. Binigyan kita ng magandang buhay, binihisan kita, at hinayaan kitang pumasok sa pamilyang Severino. Utang mo sa akin ang bawat hiningang nilalanghap mo sa ilalim ng bubong na ito. Yumuko si Lara. Ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang namumugtong mga mata. Ramdam niya ang pait ng utang na loob na laging ibinabato sa kanya. Isang tanikalang hindi nakikita, ngunit mas masakit pa sa tunay na bakal. Julian died because he was exhausted trying to provide for a wife who didn't know her place. Pagpapatuloy ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit puno ng kamandag. Kung mayroon kang natitirang hiya, gawin mo ang tungkulin mo. Serve the guests. Ipakita mo na marunong kang tumanaw ng tadhana. Do not make a scene or I will throw you back to the gutters where you belong. Walang nagawa si Lara kundi tumango. Binuhat niya ang mabigat na tray ng kape at lumabas sa sala. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga sosyal na kaibigan ni Doña Imelda. Sinasabi nilang siya ang malas na asawa, ang babaeng walang pinag-aralan na naging sanhi ng pagbagsak ng isang Severino. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsiserve, isang matangkad na lalaking naka-Amerikana ang pumasok sa mansion. Hindi siya pamilyar kay Lara. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng awa, kundi ng isang malalim na pagsusuri. Lumapit ang lalaki kay Doña Imelda at may ibinigay na isang itim na envelope. Ngunit ang kanyang tingin ay sandaling dumapo kay Lara. May kung anong kaba ang naramdaman ni Lara. Nakita niya kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Doña Imelda nang mabasa ang laman ng papel. Isang halu-halong gulat at matinding galit na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang panyolitong lacy. Nang dumaan si Lara sa tabi ng lalaki upang ligpitin ang mga gamit na tasa, narinig niyang bumulong ito ng napakahina, sapat lamang para sa kanyang pandinig. Huwag kang pipirma sa kahit anong papel na ibibigay nila sa iyo, senyora. Nabitawan ni Lara ang isang kutsara. Ang tulog nito sa sahig
ay tila isang hudyat ng bagong panganib. Sino ang lalaking ito? At bakit niya tinawag si Lara na senyora? Isang titulong kailanman ay hindi ibinigay sa kanya sa loob ng bahay na ito. Nabalik ang diwa ni Lara nang makita niya ang matalim na tingin ni Doña Imelda. Ang matanda ay tila isang agila na handang sumakmal sa kanyang biktima. Lara, pumasok ka sa library mamaya. May mga papeles tayo na dapat ayusin para sa future mo. Ang sabi ni Doña Imelda. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumalikod ang matanda kasama ang misteryosong lalaki. Iniwan si Lara na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang tray na nanginginig sa kanyang mga kamay. Sa labas, ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas, nagpapahiwatig ng isang paparating na unos na hindi lamang magdadala ng ulan, kundi ng mga lihim na matagal nang ibinaon sa ilalim ng mansyon ng mga Severino. Ang loob ng library ay nababalot ng amoy ng lumang papel at sapatos na gawa sa mamahaling balat. Isang amoy na laging nagpapaalala kay Lara na siya ay isang estranggero sa mundong ito. Nakaupo siya sa isang selyadong silya habang si Doña Imelda ay dahan-dahang naglalakad sa paligid niya parang isang manunila na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Alam mo Lara, mahal na mahal ka ni Julian. Panimula ng matanda, ang kanyang boses ay naging malumanay na tila isang pangpatulog na may kasamang lason. Bago siya mawala, ang tanging inaalala niya ay ang iyong kinabukasan. Ayaw niyang maiwan kang walang-wala. Inilapag ni Doña Imelda ang ilang pirasong papel sa mesa. Ang mga puting pahina ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng desk lamp, nanunukso at nananakot sa paningin ni Lara. Ang mga utang ni Julian sa labas ay napakalaki, iha. Kung hindi natin aayusin ito, kukunin ng bangko ang lahat, pati na ang mansion na ito. Pirmahan mo na ito. Ito ay para ilipat ang mga ari-arian sa pangalan ko, para ako na ang bahalang makipag-ayos sa mga pinagkakautangan niya. Ito ang paraan mo para makatulong sa kanya, kahit sa huling pagkakataon. Napatitig si Lara sa dokumento. Ramdam niya ang pang-inginig ng kanyang mga daliri. Utang? Pero mami, ang sabi po ni Julian sa akin, maayos ang takbo ng negosyo. At ang lupang kinatatayuan ng mansyon na ito, hindi ba't ito ay pamana? Biglang tumigas ang anyo ni Doña Imelda. Ang kaninang malumanay na boses ay napalitan ng talim. Huwag mo na akong tanungin tungkol sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa akin. Di ba't sabi mo ay gagawin mo ang lahat para kay Julian? O baka naman nagkukunwari ka lang na mahal mo ang anak ko dahil sa pera? Ang bawat salita ng matanda ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Lara. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang bigat ng utang na loob ay muling dagan-dagan sa kanyang dibdib. Bago pa man makasagot si Lara, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang makapal na libro sa gilid ng mesa. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Inilalantad ang isang luma at kupas na envelope na nakatago sa pagitan ng mga pahina nito. Agad na kinabahan si Lara nang makita ang sulat kamay sa envelope. Sulat kamay iyon ng kanyang lolo. Ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya bago ito pumanaw 10 taon na ang nakalilipas. Ano yan? Ang bulyaw ni Doña Imelda, pilit na inaabot ang envelope. Ngunit mas mabilis si Lara. Dinampot niya ang papel at binasa ang ilang linyang nakasulat doon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Para sa aking apo, Thalia Lara Soler. Ang lupang tinatuntungan mo ay dugo at pawis ng ating lahi. Huwag mong hahayaang nakawin ito ng mga Severino. Ikaw ang tunay na may-ari ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Soler. Iyon ang kanyang apelido bago siya naging isang Severino. Hindi siya basta-basta pinulot sa Quiapo. Ang kanyang lolo ay may itinatagong yaman na sadyang inilihim sa kanya upang protektahan siya. Ngunit tila nalaman yon ng mga Severino at ginamit ang pag-ibig niya kay Julian
upang makuha ang lahat. Ibigay mo sa akin yan. Sigaw ni Doña Imelda, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Hindi na niya itinago ang kanyang tunay na kulay. Mami, alam niyo ba ito? Alam niyo bang sa akin ang lupang ito? Ang nangangatal na tanong ni Lara habang mahigpit na hawak ang sulat. Isang nakatatakot na katahimikan ang namayani sa library. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Lara at ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Biglang umiti si Doña Imelda. Isang ngiti na puno ng panunuya at kasamaan. Matalino talaga ang matandang Soler. Pero huli na ang lahat, Lara. Walang maniniwala sa'yo. Bago pa man makakilos si Lara para tumakbo palabas, naramdaman niya ang isang matulis na bagay na tumusok sa kanyang braso. Isang karayom. Ang paningin niya ay biglang nagpaikot-ikot. Ang mukha ni Doña Imelda ay naging malabo, parang isang multo na dahan-dahang lumalamon sa kanya. Masyado kang maraming alam, iha. Oras na para magpahinga ka. Ang huling narinig ni Lara bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Nadifawan niya ang sulat ng kanyang lolo habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumubagsak sa malamig na sahig. Sa labas ng library, ang misteryosong lalaking abogado ay nakatayo sa dilim. Pinagmamasdan ang bawat pangyayari ng walang imik, habang ang kanyang hawak na relo ay tumitik-tik. Isang babala na ang oras ni Lara ay unti-unti nang nauubos. Ang bigat ng mga talukap ni Lara ay tila mga selyadong pinto na ayaw magbukas. May lasa ng kinalawang sa kanyang dila at ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Sa gitna ng malabong paningin, ang kisame ng library ay tila umiikot, dahan-dahang lumalamon sa kanyang ulirat. Ngunit sa kabila ng ingay ng sarili niyang dugo na dumadaloy sa kanyang mga tainga, may isang tunog na bumasag sa katahimikan. Isang tunog na hindi dapat naroroon. Isang tawa. Isang pamilyar na halahak na puno ng katusuhan at ginhawa. Pilit na ijinalaw ni Lara ang kanyang mga daliri sa malamig na sahig. Ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay tila nakabaon sa putik, ngunit ang put na nagsisimulang mag-alab sa kanyang puso ay nagsilbing lakas upang imulat niya ang kanyang mga mata ng bahagya. Mula sa kanyang kinalalagyan sa dilim, nakita niya ang isang guhit ng liwanag mula sa nakabukas na pinto ng sikretong silid sa likod ng mga estante ng libro. Dahan-dahan, sa paraang parang isang sugatang hayop na gumagapang sa sarili nitong dugo, hinila ni Lara ang kanyang katawan patungo sa liwanag. Ang bawat pagkiskis ng kanyang damit sa sahig ay tila isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig. Ngunit tila masyadong abala ang mga tao sa loob upang siya ay mapansin. Nang makalapit siya, ang kanyang hininga ay biglang napatid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na marahas na humahampas sa loob ng isang masikip na hawla. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Julian. Ang lalaking sinabi nilang patay na. Ang lalaking iniyakan niya hanggang sa matuyo ang kanyang mga luha. Ang asawang inakala niyang naging biktima ng tadhana. Buhay na buhay siya, walang bakas ng sakit at may hawak na baso ng mamahaling alak. Sa kanyang kandungan ay nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng pulang sutla. Ang babaeng madalas niyang makita sa mga retrato sa opisina ni Julian bilang isang business partner. Cheers, Julian! Sa wakas, malapit na natin makuha ang lahat. Ang malambing na tinig ng babae habang hinahaplos ang mukha ni Julian. Ngumiti si Julian, isang ngiti na kailanman ay hindi nakita ni Lara sa loob ng 3 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Konting tiis na lang, Sabrina. Masyadong naging emosyonal ang aking ina sa pag-acting kanina. Pero naging epektibo. Akala ni Lara ay bangkay na talaga ako. Ang dali talagang utuin ng babaeng yan dahil sa pag-ibig. Ang bawat salitang binitawan ni Julian ay tila isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinusok sa kaluluwa ni Lara. Ang hapdi ay hindi na matatawag na sakit. Ito ay isang pagkapuksa. Ang lahat ng sakripisyo niya,
Ang lahat ng pagtitiis niya sa pang-aalipusta ni Doña Imelda ay bahagi lamang pala ng isang malaking dula-dulaan. Naramdaman ni Lara ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang mga ito ay hindi na luha ng pagluluksa. Ito ay luha ng apoy. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok at saksakin ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ngunit ang kanyang katawan ay muling nanghina dahil sa gamot na itinurok sa kanya. Paano kung malaman niya ang tungkol sa diwa ng kanyang lolo? Tanong ni Sabrina habang nakasandal sa dibdib ni Julian. Tumawa si Julian ng mapait. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang lahat. Sa oras na mapirmahan niya ang mga dokumento, wala na siyang magagawa. Ibabalik natin siya sa Quiapo na parang isang basahang wala ng pakinabang. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang siko ni Lara ay tumama sa gilid ng pinto. Lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkiskis ng kahoy. Tumigil ang tawanan sa loob. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang labaha. Dahan-dahang lumingon si Julian patungo sa direksyon ng pinto. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng init at tamis para kay Lara, ngayon ay malamig pa sa kamatayan. Tumayo si Julian at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Lara. Ang anino ni Julian ay lumaki, lumalamon sa maliit na liwanag na natitira sa paligid ni Lara. Nang bumukas ng tuluyan ang pinto, ang mga mata ni Julian ay direktang tumama sa mga mata ni Lara na puno ng paghihirap. Walang gulat, walang pagsisisi sa mukha ng lalaki. Sa halip, isang nakapanindig balahibong ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gising ka na pala, Lara, ang bulong ni Julian. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa isang libingan. Sana ay hindi mo na lang minulat ang iyong mga mata. Dinampot ni Julian ang isang mabigat na estatwa sa ibabaw ng lamesa habang ang kanyang anino ay dahan-dahang lumalapit sa nangangatog na si Lara. Ang kadiliman ng gabi ay tila nakikiramay sa darating na mas malaking trahedya. Hindi ka ba marunong mamatay ng tahimik, Lara? Masyado mong ginugulo ang plano namin. Ang tinig ni Julian ay hindi na ang malambing na bulong na nagpapatulog kay Lara sa loob ng 3 taon. Ngayon, ito ay tila isang matalim na piraso ng yelo na direktang itinusok sa kanyang pandinig. Nakatayo ang lalaki sa itaas niya. Ang anino nito ay tila isang dambuhalang kabaong na dahan-dahang tumatakip sa kanyang buong pagkatao. Walang bahid ng pag-aalala, walang kahit katiting na pagsisisi sa mga matang dati, ay itinuturing ni Lara na kanyang langit. Pilit na itinuod ni Lara ang kanyang mga nanginginig na braso sa sahig. Ang bawat galaw niya ay isang pakikipagbuno sa bigat ng gamot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tumingin siya kay Julian. Ang kanyang paningin ay puno ng pait. Naalala niya ang bawat gabi na ipinagluto niya ito, ang bawat umaga na hinahaplos niya ang mukha nito habang natutulog, at ang sandaang sunflower na pinili niya mula sa putikan ng madaling araw para lamang sa anibersaryong ito. Lahat na iyon ay itinapon sa basura ng isang nisi mula sa lalaking ito. Julian, bakit? Ang tanging lumabas sa tuyot na labi ni Lara. Isang tanong na kasing bigat ng buong mundo. Tumawa si Julian, isang maikling halahak na walang kaluluwa. Bakit? Dahil hindi sapat ang pag-ibig para bayaran ang mga utang ko, Lara. You were just a tool. Isang susi para mabuksan ang yaman na itinago ng lolo mo. Akala mo ba talaga isang hamak na tindera ng bulaklak ang papakasalan ko kung wala kang silbi? Sa likod ni Julian, lumabas si Doña Imelda mula sa dilim. Ang matanda ay tila isang reyna ng kadiliman, hawak ang mga dokumentong kanina pa niya gustong papirmahan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkabigla, nagising na ang kanyang menamenugang biktima. Tama na ang drama, Julian. Pirmahan mo na ito, Lara, na yun din. Ang utos ni Doña Imelda habang inihahagis ang pluma sa harap ng mukha ni Lara. Pirmahan mo ang paglipat ng lupa sa pangalan ng mga Severino
at baka hayaan ka naming umalis ng buhay. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Sa kabila ng panghihina, may isang kislap ng apoy na nabuhay sa kaibuturan ng puso ni Lara. Isang apoy na nagmula sa lahat ng pang-aalipusta at sakit na kanyang tiniis. Gamit ang kanyang huling lakas, dinampot niya ang papel. Inakala ni Doña Imelda na susuko na ang babae. Ngunit laking gulat nila nang dahan-dahan itong punitin ni Lara sa harap mismo ng kanilang mga mata. 1 piraso, 2 piraso, hanggang sa maging maliliit na hibla ng puting papel ang dokumento na tila mga talulot ng patay na bulaklak na nagkalat sa sahig. Kailanman, hindi niyo makukuha ang dangal ko. Ang mahinang sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa kabila ng panginginig. Isang malakas na sampal ang muling dumapo sa pisngi ni Lara. Sa pagkakataong ito ay mula kay Julian. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagputok ng kanyang labi at ang lasa ng dugo ay humalo sa kanyang mga luha. Kaladkad ng kanyang buhok, hinila siya ni Julian patungo sa bintana ng library. Matigas ka talaga, Lara. Akala mo ba ay may takas ka pa? Rito ni Julian habang ipinapakita sa kanya ang madilim na labas ng mansyon. Kung ayaw mong makuha sa santong dasalan, kukunin namin sa santong paspasan. Ilabas siya! Ang sigaw ni Doña Imelda sa mga bodyguard na kanina pa naghihintay sa labas ng pinto. Dalhin siya sa huling hantungan ng mga suwael. Sa ilalim ng puno ng mangga, ramdam ni Lara ang mga magagaspang na kamay na bumuhat sa kanya. Ang bawat hakbang nila, palabas ng library ay tila paglapit sa sarili niyang bitayan. Ang lamig ng hangin sa labas ay humahalik sa kanyang basang mga pisngi, at ang malaking puno ng mangga sa gitna ng bakuuran ay tila isang dambuhalang multo na naghihintay na lamunin ang kanyang huling hininga. Inihagi siya sa basang damo, sa tapat ng puno na saksi sa lahat ng lihim ng mga Severino. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog ay tila mga luha ng langit para sa isang babaeng tinalikuran na ng lahat. Ang ulan sa Maynala ay hindi patak ng tubig, kundi mga karayom na tumutusok sa balat ni Lara habang siya ay kinakaladkad patungo sa gitna ng bakuran. Sa ilalim ng naglalakihang mga sanga ng lumang puno ng mangga, ang lupa ay naging putik na kumakapit sa kanyang mga paa. Tila pilit siyang ibinabaon sa limot. Ang bawat hila ng mga tauhan ni Doña Imelda ay nag-iiwan ng gasgas sa kanyang mga braso. Ngunit ang hapdi ng katawan ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi ng kanyang nadurog na puso. Itaas siya! Ipakita sa lahat kung ano ang kinahihinatnan ng mga taong walang utang na loob. Ang bulyaw ni Doña Imelda mula sa malayo habang nakasilong sa ilalim ng isang mamahaling payong na hawak ng isang katulong. Ramdam ni Lara ang magaspang na lubid na pumuputol sa daloy ng dugo sa kanyang mga bukong-bukong. Sa isang iglap, ang mundo ay bumaligtad. Ang langit ay naging sahig at ang maputik na lupa ay naging kisame. Ang bawat pag-ugoy ng kanyang katawan sa hangin ay nagdudulot ng matinding hilo at ang dugo ay tila dumadaloy pabalik sa kanyang ulo, nagpapabigat sa kanyang paningin. Mula sa kanyang kinalalagyan na nakabitin ng pabaligtad, tumingin si Lara patungo sa balkonahin ng mansyon. Doon, sa gitna ng liwanag at karangyaan, nakatayo si Julian. Hindi ito ang asawang nag-aalaga sa kanya tuwing siya ay may sakit. Hawak ni Julian ang isang baso ng alak habang ang kabilang kamay ay nakapulupot sa bewang ni Sabrina. Ang kanilang tawa ay sumasabay sa bawat dagundong ng kulog, tila isang musika ng demonyo na nagdiriwang sa kanyang paghihirap. Isang maliit na ibon na basang-basa rin sa ulan ang dumapo sa isang sanga malapit sa mukha ni Lara. Tumingin ito sa kanya nang may kuryosidad bago muling lumipad palayo. Lumipad ka na? Huwag mong tingnan ang dumi ng mundong ito. Ang bulong ni Lara sa gitna ng kanyang panginginig. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na agad nilamon ng ingay ng bagyo. Naala ni Lara ang mga pangako ni Julian sa ilalim ng buwan. Naalala niya kung paano siya nito tiningnan noong araw ng kanilang kasal na tila ba siya ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo.
Lahat ng iyon ay isa lamang palang mahabang panaginip at ang punong ito ang kanyang marahas na paggising. Ang bawat patak ng ulan na pumapasok sa kanyang mga mata ay humahalo sa kanyang mga luha. Mga luhang hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa pagluluksa sa sarili niyang kamatayan. Julian, isang pirma lang, Lara. Pirmahan mo na at ibababa ka namin. Sigaw ni Julian mula sa itaas. Ang boses nito ay puno ng inis kaysa sa awa. Hindi sumagot si Lara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang kanyang katawan ay patuloy na hinahampas ng malakas na hangin. Ramdam niya ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam sa kanyang mga binti. Ang kadiliman ng gabi ay tila isang malambot na kumot na dahan-dahang bumabalot sa kanya. Inaalok siya ng isang tulog na walang hanggan. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, isang mukha ang biglang sumagi sa kanyang isipan, ang mukha ng kanyang lolo. Naalala niya ang init ng mga kamay nito at ang pangakong siya ay hindi magiging isang api habang buhay. Lolo, patawad! Ang huling naisip ni Lara bago ang bawat ingay ng bagyo ay naging isang mahabang katahimikan. Ang kidlat na gumuhit sa langit ay nagbigay ng huling sulyap sa kanyang katawan na nakabitin, mag-isa at wasak sa ilalim ng puno ng manggang saksi sa pinakamaitim na gabi ng kanyang buhay. Ang ulan ay hindi tumitigil sa paghampas sa lupang putik. Ngunit sa gitna ng ingay ng bagyo, may isang kakaibang kaluskos sa madidilim na halamanan ng mansyon. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng mga bota ng mga gwardiya ni Doña Imelda. Ito ay ang maingat at mabilis na paggapang ng isang taong sanay sa gulo at dilim ng mga eskinita sa Quiapo. Si Cora, ang babaeng may boses na kasing gasgas ng semento ng palengke, ngunit may pusong ginto, ay naroroon. Ilang araw na siyang nababalisa dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang matalik na kaibigang si Lara. Alam ng kanyang instinto na may masamang nangyayari sa loob ng mga pader na gawa sa ginto at kasinungalingan. Nang tumama ang liwanag ng kidlat sa gitna ng bakuran, halos mapatid ang hininga ni Cora. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya ang isang anyo na tila isang basahang itinatapon. Si Lara, nakabiti ng pabaligtad, walang malay, at hinahampas ng malakas na hangin. Diyos ko! Lara, anong ginawa nila sa'yo? Mga hayop kayo, mga demonyo! Ang mahinang bulong ni Cora habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pait. Ramdam ni Cora ang panginginig ng kanyang mga kamay habang kinukuha ang isang maliit, ngunit matalim na kutsilyong ginagamit niya sa pagputol ng mga tangkay ng bulaklak. Dahan-dahan siyang lumapit, pinakikinggan ang bawat yabag ng mga gwardiya sa malayo. Ang bawat pantibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ngunit ang pagmamahal niya sa kaibigan ay mas matimbang kaysa sa takot para sa sariling buhay. Nang makarating siya sa paanan ng puno, hindi na nag-atubili si Cora. Inyakyat niya ang mababang sanga at mabilis na kinalas ang maidpit na buhol ng lubid. Ang magaspang na hibla ay nag-iiwan ng sugat sa kanyang mga palad. Ngunit, hindi niya ito pinansin. Sa isang huling hiwa ng kutsilyo, napatid ang tanikala ng paghihirap ni Lara. Ang pagbagsak ng katawan ni Lara sa maputik na lupa ay hindi lumikha ng malakas na tunog dahil sa lambot ng putik, ngunit sapat na yon upang makuha ang atensyon ng isang gwardiyang dumaan malapit sa balkonahe. Oy! Sino yan? May tao sa ilalim ng mangga! Ang sigaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Agad na tumalon si Cora mula sa puno at binuhat ang nanghihinang katawan ni Lara. Ang bigat ni Lara ay tila pasan ang buong mundo, ngunit ang determinasyon ni Cora ay kasing tigas ng bakal. Gumising ka, Lara! Huwag kang susuko ngayon. Parating na tayo sa kaligtasan. Sa gitna ng kadiliman, isang matalim na liwanag ang gagmula sa bakal ng baril ng isang gwardiya. Ang putok nito ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, mas malakas pa kaysa sa kulog. Ramdam ni Cora ang init ng bala na dumaan sa tabi ng kanyang balikat, bumaon sa katawan ng puno ng mangga
at nag-iwan ng isang malalim na ukyat sa kahoy. Hindi tumigil si Cora. Patuloy siyang tumakbo patungo sa butas sa bakod na kanyang ginawa habang ang mga ilaw ng flashlight ay nagsisimulang sumayaw sa kanyang likuran. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang panalangin. Huli na kayo mga tuso! Hindi niyo mapapatay ang isang suler! Ang sigaw ni Cora sa hangin habang tuluyan na silang nilalamon ng dilim ng labas ng mansyon. Sa loob ng mansyon, tumayo si Julian sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at takot. Nakita niya ang pagtakas ng kanyang asawa sa bisig ng isang estranjero. Ang plano nilang ilibing ang katotohanan ay tila dahan-dahang gumuguho kasabay ng paghupa ng ulan sa labas. Ngunit ang tanong na naiwan sa isipan ni Julian ay, saan dadalhin ng tadhana ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit? Mapatay na ang babaeng naniwala sa mga pangako mo, Julian. Ibinurol ko na siya sa ilalim ng ulan at putik. Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas ni Lara ng malakas. Ngunit umalingaw-ngaw iyon sa bawat sulok ng kanyang isipan habang nakatitig siya sa basag na salamin sa loob ng barong-barong ni Cora. Ang amoy ng tuyo at usok mula sa labas ng Quiapo ay humahalo sa amoy ng alkohol at halamang gamot na ipinahid ni Cora sa kanyang mga sugat. Ang bawat kirot sa kanyang mga bukong-bukong ay nagsisilbing paalala na ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay isang hakbang patungo sa isang buhay na wala ng puwang para sa awa. Dahan-dahang itinaas ni Lara ang kanyang kamay upang haplusin ang kanyang muka. Namumutla ang kanyang balat, may bakas ng pasa sa kanyang pisingi, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang balon ng kadiliman na nawala na ng kislap ng pag-asa. Sa loob ng 3 taon, naging isang martir siya. Hinayaan niyang tapakan ang kanyang dangal dahil sa maling paniniwala na ang pag-ibig ay sapat na upang baguhin ang isang halimaw. Uminom ka muna nito, Lara, para lumakas ang katawan mo, ang sabi ni Cora habang inilalapag ang isang mainit na tasang ng tsaa sa ibabaw ng lumang kahoy na mesa. Huwag kang mag-alala, ligtas tayo rito. Hindi nila maiisip na ang isang tulad mo ay magtatago sa gitna ng ingay at baho ng lugar na ito. Tumingin si Lara sa kanyang kaibigan. Ang mga kamay ni Cora ay magagaspang, puno ng kalyo mula sa pagtitinda ng bulaklak. Ngunit ang mga kamay na ito ang nadligtas sa kanya, habang ang mga kamay na may suot na mamahaling singsing ay siyang nagbitay sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lara. Salamat, Cora, pero hindi ako pwedeng manatiling nagtatago lang. Ang mahinang tugon ni Lara. Ang kanyang boses ay may bagong talim, isang lamig na hindi nanggagaling sa ulan, kundi sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Kinuha ni Lara ang isang matalim na gunting na nakapatong sa tabi ng mga tahiing damit ni Cora. Ang malamig na bakal nito ay kumislap sa ilalim ng madilaw na ilaw ng bumbilya. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na madalas haplusin ni Julian habang nangangako ng katapatan. Dahan-dahan, ang matalim na bakal ay pumuputol sa bawat hibla ng kanyang buhok. Ang bawat paglagas ng mahahabang hibla sa sahig ay tila pagtatapon ng bawat piraso ng kanyang lumang buhay. Hindi siya umiiyak. Ang bawat hiblang nahuhulog ay isang pabigat na nawawala sa kanyang dibdib. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang, tila isang baluti na handang humarap sa anumang digmaan. Lara, anong ginagawa mo? Ang gulat na tanong ni Cora habang tinitingnan ang nagkalat na buhok sa sahig. Patay na ang asawa ni Julian Severino, Cora. Ipinanganak na muli ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Ang sabi ni Lara habang kinukuha ang luma at gusot na papel na kanina pa niya itinatago sa loob ng kanyang damit. Ang diwa ng kanyang lolo. Binasa niya muli ang pangalang nakasulat doon. Talia Lara Soler. Ang pangalang sadyang ibinaon ng mga Severino sa limot upang manakaw ang kanyang pagkatao. Ang dugong na nanalaitay sa kanyang mga ugat ay hindi galing sa putikan. Ito ay dugo ng isang lahing nagpatayo ng mga gusali at nagmay-ari ng mga lupain
bago pa man dumating ang katusuhan ni Doña Imelda. Talia Lara Soler. Pag-uulit niya sa kanyang sarili. Ang tunog ng kanyang tunay na pangalan ay tila isang banal na awit na nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Hindi na ako muling luluhod sa kanila. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang bawat sunflower na itinanim nila sa ibabaw ng aking pagdurusa ay malalanta sa init ng aking pagbabalik. Tumayo si Lara mula sa silya. Ang kanyang anyo ay hindi na ang nanghihinang babaeng nakabitin sa puno ng mangga. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang tingin ay diretsyo. Sa labas, ang araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga bubong na lata ng Quiapo, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Julian, Doña Imelda, ihanda niyo na ang inyong mga sarili. Dahil ang babaeng inakala ninyong alabok ay magbabalik bilang isang bagyong wawasak sa inyong lahat. Ang ingay ng Quiapo ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibingshing katahimikan, habang ang itim na sasakyan ay bumabagtas sa mahaba at pribadong daan patungo sa paanan ng bundok sa labas ng lungsod. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Lara, o mas tamang tawaging Talia Lara Soler. Ang kanyang suot na simpleng duster ay napalitan na ng isang puting sutla na blusa, at ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakasuklay, inilalantad ang kanyang matapang na mukha na dati ay laging nakatago sa takot. Sa tabi niya ay nakaupo si Cora, na tila hindi mapakali sa lambot na upuang gawa sa tunay na balat ng baka. Ang bawat paggalaw ng sasakyan ay walang tunog, tila lumulutang sila sa ibabaw ng aspalto. Sigurado ka ba rito, Lara? Ibig kong sabihin, Thalia? Ang pabulong na tanong ni Cora habang nakatingin sa dambuhalang gintong gate na dahan-dahang bumubukas sa kanilang harapan. Ang bawat bakal ng gate ay may nakaukit na letrang S, ang simbolo ng pamilya Soler na sadyang ibinaon sa limot ng mga Severino. Dito ako isinilang, Cora. Dito rin nagsimula ang lahat bago ako naniwala sa mga kasinungalingan ni Julian. Ang tugon ni Thalia. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay boses ng isang babaeng alam ang kanyang halaga. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang mansyon na gawa sa puting marmol at matatandang kahoy, isang matandang lalaki na nakauniporme ang nagmamadaling lumabas. Si Mang Canor, ang matapat na mayordomo ng mga Soler sa loob ng 4 na dekada. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang hawak niyang tungkod ay bahagyang nangatal nang makita ang babaeng bumaba sa sasakyan. Senyorita? Senyorita Thalia? Ang nangangatal na tinig ng matanda. Ang bawat kunot sa kanyang mukha ay tila nabura ng isang matinding kagalakan. Buhay kayo! Bumalik kayo! Dahan-dahang lumapit si Thalia at hinawakan ang mga kamay ng matanda. Ramdam niya ang init at katapatan nito, isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa mansyon ng mga Severino. Narito na ako, Mang Canor. Patawad kung hinayaan ko kayong maghintay ng matagal. Salamat sa Diyos! Ang akala namin ay tuluyan na kayong nawala pagkatapos pumanaw ng inyong lolo. Ang sabi ni Mang Canor habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Agad siyang lumingon sa mga katulong na nakahanay sa pinto. Ano ang tinitingin-tingin niyo riyan? Maghanda kayo. Ang tunay na reyna ng tahanang ito ay nagbalik na. Ang bawat katulong ay yumukod ng malalim habang naglalakad si Thalia papasok sa malawak na hall. Ang amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ito ang nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Sa halip, ang kanyang paningin ay nakatutok sa dambuhalang retrato ng kanyang lolo na nakasabit sa gitna ng hagdanan. Ang mga mata ng matanda sa retrato ay tila sumusunod sa kanya, tila nagsasabing, "Alam kong babalik ka, apo." Pumasok si Thalia sa opisina ng kanyang lolo. Ang bawat gamit doon ay nanatiling maayos, tila naghihintay lamang sa kanyang pag-upo sa malaking upuang gawa sa mahogani. Inilatag niya sa mesa ang mapa ng lupain ng mga Severino,
ang lupang kinatatayuan ng mansyon kung saan siya minaltrato at binitay sa puno ng mangga. Mang Kanor, kailangan ko ang lahat ng record ng utang ng pamilya Severino. Ang lahat ng kanilang mga shares sa kumpanya at ang mga dokumento ng lupang kinatatayuan ng kanilang bahay. Ang utos ni Thalia habang hinahaplos ang gilid ng mesa. Nakahanda na po ang lahat, senyorita. Matagal na po naming binabantayan ang bawat galaw nila, gaya ng huling bilin ng inyong lolo. Ang sagot ni Mang Kanor. Isang mapait at matamis ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Thalia. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang malawak na harden ng mga soler. Sa loob ng kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Julian at Doña Imelda sa oras na malaman nila kung sino ang tunay na kinakalaban nila. Simulan natin ang pag-ani ng mga sunflower, Mang Kanor. Ngunit sa pagkakataong ito, tayo ang magdidikta kung kailan sila malalanta. Ang bulong ni Thalia. Dinampot niya ang isang ballpen na ginto at may itinalang pangalan sa kanyang notebook. Ang bawat letrang isinusulat niya ay tila isang hakbang patungo sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang malaking tanong ang pumasok sa kanyang isipan nang makita ang isang lihim na file sa ilalim ng mga dokumento ng Severino. Bakit may nakatalang pangalan ng isang tao na hindi niya inaasahang makikita sa mga transaksyon ni Julian? Isang pangalang maaaring magpabago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa gabing namatay ang kanyang asawa. Ang amoy ng pera ay parang isang pabangong nakakalasing, lalo na para sa mga taong ang kaluluwa ay mas tuyot pa sa disyerto ng kasalanan. Sa loob ng isang eksklusibong restaurant sa Makati, kung saan ang bawat pinggan ay mas mahal pa sa kinikita ng isang ordinaryong manggagawa, sa loob ng isang taon, nakaupo si Julian Severino. Hindi mapakali ang kanyang mga kamay. Laging inaayos ang kanyang mamahaling relo, habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa pintuan. Sa labas, sa loob ng isang itim na van na may madidilim na salamin, nakamasid si Thalia. Hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng bawat galaw ni Julian sa loob ng restaurant. Ang kanyang mukha ay parang isang estatwa ng yelo. Walang emosyon. Walang bakas ng dating pagmamahal. Tila isang hukom na naghihintay na lamang na ibaba ang huling hatol. Handa ka na ba, Cora? Ang tanong ni Thalia sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece. Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Cora. Nakasuot siya ng isang elegante at kulay ubeng terno. May mga alahas na kumikinang sa bawat galaw at isang ayos ng buhok na tila siya ay isang heredera mula sa ibang bansa. Sino ang mag-aakalang ang babaeng ito ay ang parehong babaeng nagsisigaw sa Quiapo upang magbenta ng mga huling tinda ng bulaklak. Kahit kailan ay hindi ako naging mas handa, Thalia. Panonoodin mo lang ako. Ang sagot ni Cora bago dahan-dahang bumaba ng sasakyan. Ang bawat yabag ng sapatos ni Cora sa marmol na sahig ng restaurant ay tila isang hudyat ng simula ng isang dula-dulaan. Nang makita siya ni Julian, agad itong tumayo at nagpakita ng isang niting puno ng pagnanasa, hindi para sa babae, kundi para sa yaman na inaakala nitong dala nito. Miss Corazon, it's a pleasure to finally meet you. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong bagong development project sa gitna ng Manila. Isang Grand Sunflower City, tama ba? Ang bida ni Julian habang humahalik sa kamay ni Cora. Umupo si Cora ng may poise. Ang bawat galaw niya ay tila pinag-aralan ng husto. True, Mr. Severino. It's a gold mine. Pero kailangan ko ng mga partner na may vision. Ang pamilya Severino ay kilala sa real estate. Kaya naisip ko na baka gusto nyo ng share. High risk, but the return is unimaginable. Sa bawat salitang binitawan ni Cora, nakikita ni Thalia sa screen kung paano kumikislap ang mga mata ni Julian sa kasakiman. Ang Grand Sunflower City ay isang ilusyon, isang ghost project na binuo ni Thalia gamit ang mga wad na dokumento at mabulaklak na salita. Ito ay isang bitag na sadyang ginawa para sa mga taong hindi marunong makuntento. My mother, Doña Imelda, would be very interested.
Pero tumigil si Julian at lumingon sa paligid tila natatakot na may makarinig. I think we can keep this between us first. You know, for faster decision making. Hindi na kailangang dumaan sa maraming pirma ng matanda. Sa loob ng van, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thalia. Doon niya napatunayan na ang kataksilan ni Julian ay walang pinipili. Maging ang sarili nitong ina ay handa niyang saksakin sa likod para sa sariling interes. Ang lalaking minsang nangako sa kanya ng katapatan ay siya ring lalaking handang magnakaw sa sariling dugo. Of course, Julian. Business is business. Ang sabi ni Cora habang inilalabas ang isang folder na puno ng mga makukulay na graph at pekeng numero. Pero kailangan ko ng initial investment, isang malaking halaga para ma-secure ang lupa. Within 48 hours. Nakita ni Thalia kung paano bahagyang nangatal ang panga ni Julian. Alam niyang wala nang natitirang pera ang mga Severino dahil sa mga lihim na utang nito sa pagsusugal at ang paggastos sa kanyang kabit na si Sabrina. Ngunit ang kasakiman ay mas malakas kaysa sa lohika. Gagawan ko ng paraan. I will get the funds, Miss Corazon. Just make sure na sa akin lang ang biggest share. Ang mabilis na sagot ni Julian. Nang matapos ang pagpupulong, lumabas si Cora ng may tagumpay sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makarating sa van, nakita ni Thalia sa CCTV na may kinuha si Julian na isang telepono. Hindi ito ang kanyang regular na cellphone, kundi isang burner phone na itinago niya sa ilalim ng mesa. Narinig ni Thalia ang bawat salita dahil sa mikropunong nakatago sa ilalim ng flower vase. Sabrina, ihanda mo ang mga pasaporte natin. Kapag nakuha ko na ang pera mula sa safe ni Mommy, iiwan na natin ang bansang ito. Let the old woman rot with her debts. I have a new gold mine now. Nanlamig ang mga daliri ni Thalia sa manibela. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang siya ang biktima. Si Julian ay isang linta na handang ubusin ang lahat ng madidikita nito bago lumipat sa bagong biktima. Thalia, narinig mo ba yon? Ang tanong ni Cora pagpasok sa van. Oo, Cora, narinig ko ang lahat. Ang sagot ni Thalia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likod ni Julian na papalayo. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng kailangan niya. Hayaan nating ubusin niya ang bawat sentimo ng kanyang ina. Gusto kong makita kung paano sila magsakmalan kapag nalaman nilang wala na silang matatakbuhan. Ang gabi ay tila naging mas madilim at ang bawat patak ng ulan sa salamin ng van ay tila isang orasan na bumibilang sa nalalapit na pagbagsak ng kaharian ng mga Severino. Ngunit sa likod ng galit ni Thalia, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nagtatanong. Sa oras na matapos ang lahat, ano na ang matitira sa kanya? Ngayong gabi, muling magniningning ang pangalan ng Severino. Sa wakas, ang lupang ito ay magiging saksi sa ating walang hanggang kapangyarihan. Ang boses ni Doña Imelda ay umalinggaw-ngaw sa dambuhalang ballroom ng mansion na punong-puno ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa lipunan. Nakasuot siya ng isang makinang na gown na kulay ginto, tila isang reyna na nagdiriwang sa kanyang huling tagumpay. Sa kanyang tabi, nakatayo si Julian. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang isang baso ng champagne. Sa loob ng kanyang bulsa ay ang mga pasaporte at ang malaking halaga ng pera na ninakaw niya mula sa lihim na vault ng kanyang ina. Ang perang inaakala niyang magdadala sa kanya sa bagong buhay kasama si Sabrina. Ang buong ballroom ay pinalamutian ng libu-libong mga sunflower. Ngunit hindi katulad ng mga sunflower na itinanim ni Lara ng may pagmamahal. Ang mga ito ay tila mga tuyot na mata na nakamasid sa bawat kasinungalingan ng mga Severino. Ang halimuyak ng mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak. Lumilikha ng isang atmosfera na nakakalasing at mapanlinlang. Cheers para sa ating bagong partner, Miss Corazon! Sigaw ni Julian habang itinataas ang kanyang baso patungo kay Cora, na noon ay nakasuot ng isang maskarang gawa sa itim na lace. Tumango si Cora.
Ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ay puno ng lihim na kagalakan. Alam niyang sa bawat paghigop ni Julian ng alak, lalong lumalalim ang hukay na kanilang kinatatayuan. Sa gitna ng tawanan at ingay ng orkestra, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang babaeng nakasuot ng isang mahaba at eleganteng itim na gown ang pumasok. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang maskarang ginto na tila isang mukha ng Diyosa na nagmula sa kabilang mundo. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay lumilika ng isang marahang tunog. Tila isang orasan na bumibilang sa huling sandali ng isang hatol. Tumigil ang musika. Ang bawat bulong ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan habang ang mahiwagang bisita ay naglalakad patungo sa gitna ng silid kung saan nakatayo ang mga Severino. Sino siya? Kasama ba siya sa listahan ng mga bisita? Ang pabulong na tanong ni Doña Imelda habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa kanyang kwintas na perlas, isang senyales ng kanyang pagkabalisa. Lumapit ang babaeng nakamaskarang ginto kay Doña Imelda. May isang kakaibang aura sa kanya. Isang amoy ng mga sariwang sunflower na may halong lamig ng ulan. Isang amoy na tila pamilyar, ngunit ayaw kilalanin ng matanda. Isang magandang gabi sa inyo, Doña Imelda. Isang gabi na hindi niyo malilimutan kailanman, ang sabi ng babae. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na tila pumuputol sa bawat hibla ng hangin sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Julian. Ang tinig na yon, ang boses na iyon, ay narinig na niya sa kanyang mga panaginip. Sa bawat gabing binabangungot siya ng mukha ng kanyang asawa sa ilalim ng puno ng mangga. Sino ka? Anong kailangan mo sa party na ito? Ang bulyaw ni Julian, pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng takot na nagsisimulang lumukob sa kanyang puso. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Ang bawat galaw niya ay tila isang dula-dulaan na pinapanood ng buong mundo. Hinawakan niya ang gilid ng kanyang gintong maskara. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila nakatutok lamang sa kanya, nagbibigay ng isang nakabubulag na kislap sa sandaling iyon. Nang dahan-dahang maalis ang maskara, ang ballroom ay nabalot ng isang nakapanindig balahibong katahimikan. Ang baso ng champagne na hawak ni Doña Imelda ay tuluyang nahulog sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Tila ang tunog ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Doon sa gitna ng liwanag, nakatayo si Talia Lara Soler. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at katarungan. Ang babaeng inakala nilang alabok na ay nagbalik na may dalang bagyo. Lara? Ang pautal-utal na sabi ni Julian. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ngumiti si Talia, isang ngiti na mas masakit pa sa sampal, mas matalas pa sa balisong. Hindi na si Lara ang kaharap niyo ngayon, Julian. Narito na ang tunay na nagmamay-ari ng mansyon na ito. Narito na ang inyong katapusan. Sa labas, ang kulog ay muling gumuhit sa langit, na sinunda ng isang malakas na bugso ng hangin na nagpabukas sa mga bintana ng ballroom na tila hinahayaan ang katotohanang pumasok at lamunin ang bawat kasinungalingan ng mga Severino. Anong klaseng biro ito? Sino ang nagpapasasok sa babaeng ito rito? Ang bulyaw ni Doña Imelda. Bagaman ang kanyang boses ay nanginghinig na sa takot. Pilit niyang itinuturo ang pintuan. Ngunit walang sinuman sa mga gwardiya ang kumikilos. Ang bawat mata ng mga elitistang bisita ay nakatitig sa kanya. Tila mga hukom na naghihintay ng paliwanag. Kasalanan niyo ang lahat! Baliw ang babaeng ito! Ang sigaw ni Julian habang dahan-dahang umaatras patungo sa likod ng entablado. Wala kayong ebidensya. Lara, umalis ka na kung ayaw mo ipakulong kita. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang mahinang hudyat ang ibinigay sa tech booth sa dulo ng ballroom. Sa isang iglap, ang dambuhalang projector screen sa likod ni Doña Imelda ay bumukas.
Ang malakas na liwanag nito ay nagpatahimik sa buong silid. Nairinig ang malalakas na hininga ng pagkagulat mula sa mga bisita nang lumitaw ang isang video sa screen. Hindi ito ang plano ng Grand Sunflower City. Ito ay isang malabo, ngunit malinaw na kuha mula sa isang nakatagong kamera sa bauran ng mansyon. Doon, nakita ng lahat ang isang babaeng nakabitin ng pabaligtad sa puno ng mangga habang hinahampas ng ulan at hangin. At sa balkonahe, kitang-kita ang mukha ni Julian at Doña Imelda na nanonood ng may halakak habang hawak ang mga dokumentong pilit nilang ipinapapirma sa biktima. Diyos ko, totoo ba ito? Ang bulong ng isang mayamang ginang na nasa harapan. Ang marangal na pamilya Severino ay mga mamamatay tao? Hindi pa doon nagtapos ang pagpapahiya ni Thalia. Kasunod na lumitaw sa screen ang mga record ng ospital at ang mga pirma ni Julian sa mga transaksyong naganap sa mga araw na dapat ay patay na siya. Ang bawat dokumento ay tila mga sampal sa mukha ng mga Severino. Inilalantad ang kanilang pagkagahaman sa harap ng buong lipunan. Ang konsepto ng hiya o dangal na pilit na itinatago ni Doña Imelda ay tuluyan ng gumuho. Ang mga kaibigan niyang kanina lang ay pumapalakpak sa kanya. Ngayon ay lumalayo na tila may nakakahawang sakit ang matanda. Ramdam ni Doña Imelda ang bawat mapanghusgang tingin, tila mga libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. At ang kanyang mga kamay ay hindi na maawat sa panghinginig. Hindi totoo yan! Pineke ang mga yan! Ang huling hiyaw ni Doña Imelda bago biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom sa ikalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hindi isang mahiwagang bisita ang pumasok. Ang tunog ng mga mabibigat na hakbang ng sapatos ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Isang opisyal ang lumapit. Hawak ang isang puting papel na may selyo ng korte. Mr. Julian Severino, Doña Imelda Severino, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Tungkulin namin kayong arestuhin sa kaso ng frustrated murder, illegal detention, at malaking kaso ng fraud o panloloko. Ang deklara ng opisyal. Ang kabaong ng kasinungalingan na binuo nila ay tuluyan ng ipinako. Sinubukang tumakbo ni Julian patungo sa fire exit, ngunit mabilis siyang naharang ng mga pulis. Ang kanyang mga pasaporte at ang perang ninakaw niya ay nahulog sa sahig, nagkalat sa paanan ni Thalia. Dahan-dahang yumuko si Thalia at pinulot ang isa sa mga pasaporte ni Julian. Tiningnan niya ito ng may halong pait at awa bago ito ibinalik sa sahig. Tumingin siya kay Doña Imelda na noon ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng malagas mula sa kanyang kinatatayuan. Ang mga maskara niyo ay hindi lamang nahulog, Doña Imelda. Nadurog na ang mga ito. Ang bulong ni Thalia na sapat lamang para marinig ng matanda. Ang inyong kaharian ay gawa sa buhangin at ngayong gabi, tinangay na ito ng alon ng katotohanan. Habang pinipiringan ng posas ang mga kamay ni Julian at Doña Imelda, ang orkestra ay nagsimulang tumugtog ng isang malungkot na himig, tila isang requiem para sa isang pamilyang nabulag ng sarili nilang kasakiman. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang mabilis na lumabas ng pinto, si Sabrina. At sa kanyang mga mata, may isang bagong plano ang tila nabubuo. Ang puting kisame ng silid sa ospital ay tila isang malawak na disyerto ng kawalan ng pag-asa. Naririnig ang ritmiko at nakabubulok na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Doña Imelda. Isang tuyot at walang buhay na tunog na tila nagpapaalala sa bawat sandaling lumilipas. Ang dating matapang at mapagmataas na reyna ng mga Severino ay nakahiga ngayon, hindi makagalaw. Ang kalahati ng kanyang katawan ay tila naging bato dahil sa tindi ng stroke na tumama sa kanya sa gabi ng paghuhukom. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni ng hirap. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy ng katusuhan, ngayon ay nakapako lamang sa kisame, puno ng takot at hindi mabigkas na pagsisisi. Ang hiya na pilit niyang iniwasan
ay tuluyan ng lumamon sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay lumikha ng isang marahang ritmo na tila hudyat ng isang pagdating. Pumasok si Thalia, suot ang isang simpleng puting bestido. Wala na ang maskarang ginto, wala na ang galit sa kanyang mukha. Ang natitira na lamang ay isang malalim na katahimikan. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Doña Imelda. Nakita niya ang panginginig ng mga daliri ng matanda, tila pilit na humihingi ng tawad, o baka naman ay humihingi ng awa. Naaalala niyo po ba ang sinabi niyo sa akin noon, Doña Imelda? Ang mahinang simula ni Thalia. Ang kanyang boses ay walang pait. Tila isang hangin na dumaan sa isang tuyong parang. Sabi niyo, ang utang na loob ay dapat bayaran ng habambuhay na pagsisilbi, na ang isang tinderang tulad ko ay dapat laging nakayuko sa inyo. Kinuha ni Thalia ang isang tuyot at lanta ng sunflower mula sa kanyang bag. Inilagay niya ito sa nanginginig na palad ng matanda. Ang mga talulot nito ay kayumang gina, wala na ang ganda. Tila sumisimbolo sa natirang buhay ng mga Severino. Ito ang huling sunflower na ibibigay ko sa inyo. Lanta na ito, tulad ng inyong mga pangarap na gawa sa kasinungalingan. Ang sabi ni Thalia habang tinitingnan ang mga luha na dahan-dahang gumugulong mula sa mga mata ni Doña Imelda. Huwag kayong mag-alala, ang inyong mga bill sa ospital ay bayad na. Ito ang huling utang na loob na ibibigay ko sa inyo. Mula sa araw na ito, malaya na ako, bayad na ako. Habang nagaganap ito sa ospital, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na selda, hinahampas ni Julian ang kanyang mga kamao sa malamig na bakal ng rehas. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luhang hindi na mapigil. Sabrina, nasaan ka? Bakit mo ako iniwan? Ang sigaw ni Julian na umalingaw-ngaw sa pasilyo ng kulungan. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang halahak ng ibang mga bilanggo. Hindi niya alam na si Sabrina ang unang tumalikod sa kanya. Ang babaeng inakala niyang mahal siya ay siya palang nagbigay ng huling piraso ng ebidensya kay Thalia kapalit ng kanyang sariling kaligtasan. Ang kataksilan na itinani ni Julian kay Thalia ay inani niya mula sa kamay ng babaeng mas tuso pa sa kanya. Lara, patawarin mo ako, Lara. Babalik ako sa iyo. Ang huling hiyaw ni Julian habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya patungo sa sasakyang magdadala sa kanya sa pambansang piitan. Mula sa bintana ng ospital, nakita ni Thalia ang pagdaan ng sasakyan ng pulis sa ibaba. Naririnig niya ang malayo at humihina ng hiyaw ni Julian, tila isang tinig na nagmumula sa isang nakaraang kailanman ay hindi na muling magbabalik. Huminga ng malalim si Thalia. Ramdam niya ang paggaan ng kanyang dibdib, ang bawat bigat na itinanim ng mga Severino sa loob ng 3 taon ay tila tinangay na ng hangin. Tumingin siya sa langit kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong Maynila. Tapos na, Lolo. Tapos na ang kanilang paghahari. Ang bulong ni Thalia. Ngunit sa kanyang paglabas ng ospital, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa ilalim ng puno sa parking lot. Isang taong hindi niya inaasahang makikita pagkatapos ang lahat na nangyari. Isang taong may hawak na isang piraso ng papel na maaaring magbukas ng isa pang lihim na matagal nang nakabaon. Ang bawat panginginig ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Thalia ay tila isang tibok ng puso ng isang dambuhalang naghihingalo. Naririnig ang dagundong ng malalaking makinarya habang ang dambuhalang bakal ng crane ay tumatama sa mga pader ng mansyon ng mga Severino. Ang mga sementong dati ay saksi sa bawat sampal, bawat pagluha at bawat panlalait ay dahan-dahang nagiging alikabok na tinatangay ng hangin ng Maynila. Nakatayo si Thalia sa labas ng gate. Hindi kalayuan sa mga taong nagmula sa Quiapo na kanyang inanyayahan. Ang mga tinderang dati ay tinatawanan ni Doña Imelda ay naroroon, nakamasid sa pagbagsak ng kahariang itinayo sa ibabaw ng kanilang mga panhihirap.
Ang alikabok na bumabulot sa paligid ay tila isang itim na belo na unti-unting naglalaho. Inilalantad ang katotohanang walang anumang bagay na gawa. Sa kasamaan ang mananatiling nakatayo habang buhay. Tapusin niyo na ang lahat. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit isang piraso ng pader na nakatayo. Ang utos ni Talia sa mga trabahador. Ang kanyang boses ay kalmado, tila isang lawan na payapa pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Habang gumuho ang pangunahing haligi ng bahay, isang matinding ingay ng pagkabali ng mga kahoy at pagkadurog ng mga bato ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang dambuhalang chandelier sa loob ay narinig na bumagsak at nadurog sa libu-libong piraso. Isang hudyat na ang liwanag ng mga Severino ay tuluyan ng namatay. Senyorita Talia, tingnan niyo po ito! Ang sigaw ng isang trabahador na nasa gitna ng mga gumuhong memento. Napatigil si Talia. Lumapit siya sa bahagi ng mansion kung saan data ay nakatayo ang library. Ang lugar kung saan siya unang nakaramdam ng pagtataksil ni Julian. Doon, sa ilalim ng mga gumuhong sahig na gawa sa Nara, ay may nakitang isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Ito ay kinalawang na ng panahon. Tila matagal nang nakabaon sa pinakamilyahe ng pundasyon ng bahay. Dahan-dahang kinuha ni Thalia ang kahon. Ramdam niya ang lamig ng bakal sa kanyang mga palad. May kung anong kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Isang lihim na tila, naghihintay ng tamang panahon upang muling mabuhay sa gitna ng pagkawasak ng lahat. Sa di kalayuan, nakita ni Talia ang lumang puno ng mangga. Nanatili itong nakatayo, matatag at tila nagbibigay ng huling pagpupugay sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang bitayan ng kanyang danggal. Ito ay isa na lamang punong saksi sa kanyang paglaya. Binuksan ni Talia ang kahon gamit ang isang maliit na susi na laging suot ng kanyang lolo sa kanyang kwintas noon. Isang susing kailanman ay hindi nakuha ng mga Severino. Nang bumukas ang takhib, ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Hindi pera ang laman nito. Hindi ginto. Ang laman ng kahon ay isang maliit na retrato ng isang batang babae na may hawak na sunflower at sa likod nito ay may nakasulat na isang petsa at isang pangalan na nagpabili sa tibok ng puso ni Thalia. Ang pangalang nakasulat ay hindi lamang ang sa kanya. May isa pang pangalan na magkakabit sa kanyang pamilya at sa pamilya Severino sa paraang hindi niya inaasahan. Lolo, ano ito? Ang pabulong na tanong ni Thalia habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Pumingala siya at nakita ang isang lalaki nakatayo sa labas ng bakod, nakatingin sa kanya ng may malalim na lungkot. Ang lalaking abogado na nagbigay sa kanya ng babala noon. Hawak nito ang isang dokumentong katulad ng nasa loob ng kahon. Ang pagguho ng mansion ay hindi pa pala ang huling kabanata. May isang mas malalim na ugat ng katotohanan na kailangan niyang hukayin. Isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng dahilan kung bakit siya naging biktima ng mga Severino. Ang bawat butil ng alikabok na dumidikit sa balat ni Thalia ay tila mga alaala ng isang nakaraang pilit niyang kinalimutan. Sa gitna ng guho ng mansion, kung saan ang ingay ng mga makinarya ay dahan-dahang humuhupa, nakatayo ang abogadong si Attorney Ramos. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak ang isang luma at dilaw na dokumento na tila ba ay isang banal na kasulatan. Senyorita Thalia, ang panimula ni Attorney Ramos. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng bigat. Ang kahon na hawak niyo, iyan ang huling proteksyon na iniwan ng inyong lolo. Alam niya ang tungkol sa mga Severino bago pa man kayo ikasal kay Julian. Alam niya ang kanilang kasakiman. Dahan-dahang binuksan ni Thalia ang tupi ng sulat na nasa loob ng kahon. Ang sulat kamay ng kanyang lolo ay tila nanginginig. Bawat kurba ng letra ay nagpapakita ng pagmamahal at pangamba. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang bawat hininga ni Thalia ay nagiging mas mabigat. Aking apo, Thalia Lara. Kung binabasa mo ito, marahil ay natupad na ang aking kinatatakutan. Ang pamilya Severino ay minsan ko nang tinulungan nang sila ay malubog sa utang
Ngunit ang kanilang puso ay hindi marunong tumanaw ng tunay na utang na loob. Pinakasalan ni Julian ang iyong pangalan dahil sa lupang ito. Ngunit ibinigay ko ito sa iyo hindi bilang yaman, kundi bilang iyong kalasag. Huwag kang manliliit, apo. Hindi ka naging mahina dahil naniwala ka sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi kahinaan. Ang pagtataksil, ang tunay na dumi ng kaluluwa. Naramdaman ni Thalia ang isang mainit na luha na gumulong sa kanyang pisingi. Sa loob ng 3 taon, ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding hiya-hiya dahil naging tanga siya. Hiya dahil hinayaan niyang lokohin siya ng isang Julian Severino. Ngunit sa mga salitang iniwan ng kanyang lolo, ang hiyang iyon ay tila dahan-dahang natutunaw. Hindi ako naging mahina. Ang pabulong na pag-uulit ni Thalia sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay may bagong kintab, isang uri ng kapayapaan na hindi nanggagaling sa paghihigante kundi sa pag-unawa. Tumingin siya sa retrato ng batang Thalia na hawak ang sunflower. Ang bata sa retrato ay masaya. Walang kamuwang-muwang sa bagsik ng mundo. Doon niya napagtanto na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga Severino o ang paggiba sa kanilang bahay. Ang tunay na katarungan ay ang muling pagbuhay sa batang iyon sa loob niya. Ang Thalia na marunong pa ring magmahal at magtiwala, ngunit sa pagkakataong ito ay meron ng lakas na protektahan ang sarili. Ano ang plano niyo sa lupang ito, senyorita? Ang tanong ni Attorney Ramos habang nakatingin sa malawak at bakanteng lote na puno na ngayon ng mga durog na bato. Huminga ng malalim si Thalia. Ramdam niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Ayoko nang makakita ng semento rito, Attorney Ramos. Ayoko nang may anumang gusaling itatayo na magpapaalala sa mga pader na naging bilanggo ko. Lumakad si Thalia patungo sa gitna ng lote. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpapalaya sa mga multo ng nakaraan. Gusto kong mantanim tayo rito. Libu-libong sunflower. Gusto kong ang bawat taong dadaan dito ay makakita ng liwanag at pag-asa, hindi ng pait ng kahapon. Ang lupang ito ay magiging isang harden para sa lahat ng mga pusong sugatan. Ang hangin ay umihip ng malakas, tila sumasang-ayon sa kanyang desisyon. Sa di kalayuan, nakita ni Thalia ang mga munting damo na nagsisimulang sumibol sa pagitan ng mga bitak ng semento, isang senyales na ang buhay ay laging nakakahanap ng paraan upang muling bumangon. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Thalia sa kanyang paligid. Ang mansyon ng mga Severino ay wala na, ngunit ang Thalia Lara Soler ay narito pa rin, mas matatag, mas malaya, at handa ng harapin ang bukas na hindi na nakakubli sa anino ng iba. Ang amoy ng putik at malansang ulan ay tuluyan ng napalitan ng isang halimuyak na kay tamis. Ang amoy ng buhay na muling sumisibol mula sa lupang minsan ng dinilig ng mga luha. Sa bawat pag-ihip ng hangin sa dating bakura ng mga Severino, makikita ang isang dambuhalang dagat ng ginto. Libu-libong mga sunflower ang sabay-sabay na nakatinggala sa sikat ng araw. Ang kanilang mga dilaw na talulot ay tila mga ngiti na hindi na kayang burahin ng kahit anong bagyo. Nakatayo si Thalia sa gitna ng malawak na harden. Suot ang isang malambot na bestidong kulay puti na sumasayaw sa bawat galaw ng hangin. Wala na ang mga sugat sa kanyang mga bukong-bukong. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang maikling buhok ay hinahawi ng hangin. Inilalantad ang isang mukha na payapa at puno ng liwanag. Thalia, halika na rito, handa na ang lahat! Ang masayang sigaw ni Cora mula sa isang mahabang mesa na itinayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ngumiti si Thalia at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang kaibigan. Ang puno ng mangga ay hindi na mukhang nakatatakot. Sa halip, ang malalabay nitong sanga ay nagbibigay na ngayon ng malalamig na silong para sa mga batang nagmula sa Quiapo na inanyayahan ni Thalia. Ang tawanan ng mga bata ay umuulan sa paligid,
Tila isang musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Tingnan mo sila, Cora. Dati, pangarap ko lang na makakita ng ganitong karaming bulaklak na hindi kailangang ibenta para lang may makain. Ang sabi ni Thalia habang pinagmamasdan ang isang maliit na batang babae na masayang tumatakbo sa pagitan ng mga sunflower. Hinawakan ni Cora ang kamay ni Thalia. Ang kanyang mga mata ay nadniningning sa kagalakan. Nagtagumpay ka, Thalia. Hindi lang ang lupa ang binuhay mo, kundi pati na rin ang sarili mo. Nakikita mo ba yan? Ang bawat sunflower na yan ay simbolo ng bawat sakit na nalampasan mo. Umupo si Thalia sa tabi ni Cora at kumuha ng isang basong malamig na juice. Minsan, naiisip ko pa rin sila, Cora. Si Julian, si Doña Imelda. Pero hindi nagalit ang nararamdaman ko. Naaawa na lang ako sa kanila dahil sa gitna ng lahat ng ginto nila, hindi nila kailanman naramdaman ang ganitong klaseng kapayapaan. Balita ko, wala nang dumadalo kay Julian sa loob. Ang pabulong nga sabi ni Cora. At ang matanda, nananatiling bilanggo ng sarili niyang katawan sa ospital. Yan ang tunay na katarungan, Thalia. Ang makita silang kinakain ng sarili nilang kadiliman habang ikaw ay nagniningning dito. Isang maliit na batang babae ang lumapit kay Thalia. May hawak itong isang sunflower na sadyang pinitas para sa kanya. Para sa inyo po, Ate Thalia. Kasing ganda niyo po ang bulaklak na ito. Dahan-dahang kinuha ni Thalia ang bulaklak at hinalikan ang noo ng bata. Salamat, maliit na anghel. Tandaan mo, kahit anong mangyari, lagi kang tumingin sa araw gaya ng bulaklak na ito para ang anino ay laging nasa likuran mo. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa dulo ng Manila Bay, nagbibigay ng isang kulay kahel at gintong liwanag sa buong bukid, naramdaman ni Thalia ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang katarungang matagal niyang hinangad. Hindi ang dugo, hindi ang kamatayan, kundi ang mabuhay ng malaya at may kabuluhan. Mula sa malayo, isang matangkad na anino ang dahan-dahang naglalakad patungo sa harden. Isang lalaking may dalang isang piraso ng papel at isang munting ngiti. Hindi ito si Julian. Hindi ito ang nakaraan. Ito ay isang bagong simula na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tila isang pangako ng bukas na punong-puno ng tunay na pag-ibig at paggalang. Huminga ng malalim si Thalia at ipinikit ang kanyang mga mata, hinahayaang ang huling sikat ng araw ay humalik sa kanyang mga pisingi. Ang bagyo ay tapos na. Ang mga sunflower ay nakatayo pa rin. At si Thalia Lara Soler ay sa wakas, tunay na ng malaya. Ang huling talulot ng nakaraan ay dahan-dahan ng tinatangay ng hangin, habang ang bukang liwayway ay nagbibigay ng bagong kulay sa kalangitan ng Maynila. Sa gitna ng malawak na Soler Sunflower Farm, ang bawat bulaklak ay tila mga kawal ng liwanag na nagbabantay sa katahimikan ng isang babaeng minsan, nang inakala ng mundo na wasak na. Nakatayo si Thalia sa balkonahe ng kanyang bagong opisina. Isang gusaling gawa sa salamin at liwanag na nakaharap sa mismong lugar kung saan dati ay nakatayo ang puno ng mangga. Ang punong iyon ay nananatili pa rin. Ngunit ngayon, ang mga sanga nito ay puno ng mga makukulay na rebon na itinali ng mga kababaihang tinutulungan ng kanyang pundasyon. Ang Thalia Soler Foundation ay naging kanlungan para sa mga asawang biktima ng pang-aabuso at mga manggagawang pinagkaitan ng katarungan. Dahan-dahang hinaplus ni Thalia ang kanyang leeg, kung saan dati ay ramdam niya ang higpit ng lubid. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng isang gintong kwintas na may pendant na sunflower. Isang regalo mula sa mga taong muling nahanap ang kanilang dangal dahil sa kanya. Natawad na ba ang nakaraan? Sa loob ng kanyang puso, nahanap na ni Thalia ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na iyon na diktahan ang kanyang bukas. Pinatawad na niya si Julian at Doña Imelda, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi
dahil karapat-dapat si Talia sa isang isipang payapa. Ang pot ay isang mabigat na bagahe na matagal na niyang ibinaba sa istasyon ng katarungan. Nahanap na ba ang tunay na kapayapaan? Oo, ang kapayapaan para kay Talia ay hindi ang kawala ng gulo, kundi ang kakayahang tumayo sa gitna ng bagyo ng may ngiti. Nakikita niya ito sa bawat batang nag-aaral dahil sa kanyang scholarship, sa bawat tinderang may maayos na pwesto sa palengke, at sa bawat gabi na nakakatulog siya ng mahimbing ng walang takot sa dilim. Ang kapayapaan ay ang pag-alam na ang kanyang pangalan, Talia Lara Soler, ay hindi na simbolo ng isang biktima, kundi ng isang nagtagumpay. Ano ang aral na iniwan ng kanyang kwento? Ang kwento ni Talia ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain o sa kintab ng ginto. Ang tunay na yaman ay ang dangal at lakas ng loob. Ang bawat tao ay parang isang sunflower. Maaaring may mga panahon na tayo ay yuyuko dahil sa tindi ng ulan at bigat ng gabi. Ngunit sa sandaling sumilip ang araw, meron tayong likas na kakayahan na muling tumingala at hanapin ang liwanag. Ang pag-ibig ay dapat nagpapalaya, hindi nagkakulong. At ang katarungan, gaano man ito katagal dumating, ay laging humahanap ng daan patungo sa mga taong tapat ang puso. Dahan-dahang pumasok si Talia sa loob ng kanyang opisina nang marinig niya ang marahang pagkatok sa pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya, pitbit ang isang sariwang bouquet ng mga sunflower na bagong pitas mula sa harden. Senyora, may nagpadala po nito. Wala pong pangalan, pero may kasama pong sulat. Ang sabi ng sekretarya, habang inilalapag ang mga bulaklak sa mesa. Binuksan ni Talia ang maliit na card. Isang pangungusap lamang ang nakasulat doon. Salamat sa pagtuturo sa amin kung paano muling tumingala sa araw. Napangiti si Talia. Tumiin siya sa bintana, kung saan ang libu-libong sunflower ay tila sumasayaw sa himig ng hangin. Ang kanyang paglalakbay mula sa putik ng Quiapo patungo sa ginto ng kanyang sariling harden ay tapos na. Ngunit para kay Talia, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magtanim ng higit pang pag-asa. Ang halimuyak ng mga sunflower ay humahalo sa hangin ng hapon, tila isang pangako na sa ilalim ng langit ng Maynila, wala ng babaeng kailangang manatiling nakabitin sa anino ng takot. Dahil sa bawat puso, may isang sunflower na naghihintay lamang ng tamang panahon upang mamukadkad. At sa bawat paghawi ng hangin sa gintong bukid ng mga sunflower, natapos na rin ang mahabang gabi ng pagdurusa ni Talia Lara Soler. Ang kanyang kwento ay hindi lamang pagtatapos ng isang kabanata, kundi simula ng isang buhay na wala ng takot sa anino ng kahapon. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan si Talia ay nakabitin sa puno ng mangga sa gitna ng malakas na bagyo, hindi ko mapigil ang mapaluha at makaramdam ng matinding pait. Tila ba bawat patak ng ulan at bawat higpit ng lubid ay bumaon din sa aking puso na nagpapaalala sa akin na ang kwentong ito ay hangmo sa mga totoong hibla ng buhay. Sa mga babaeng tahimik na lumalaban at muling bumabangon sa gitna ng pagkawasak. Ang ating buhay ay parang isang sunflower. Maaaring pilitin tayong itumba ng unos, ngunit nasa ating mga ugat ang lakas na muling tumingala sa araw. Huwag nating kalilimutan na ang puno ng mangga na minsang naging saksi sa ating pagkapos ay maaari ring maging silungan ng ating tagumpay. Ang mahalaga ay hindi ang kung gaano tayo kalalim na ibaon sa lupa, kundi kung paano tayo sumibol ng mas matatag mula sa alikabok. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Talia, sapat na ba para sa inyo ang hustisyang nakamit niya? O magagawa niyo rin bang patawarin ang mga taong naging sanhi ng inyong pinakamaitim na gabi? Naniniwala ba kayo na ang paggiba sa mansyon ang pinakamainam na paraan upang tuluyang makalaya? Nais ko ring malaman, habang pinapakinggan niyo ang kwentong ito,
Nasaan kaya kayo? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pantatrabaho. Ibahagi nyo naman sa ating comment section ang inyong mga nararamdaman at kwento ng inyong sariling pakikipagsapalaran. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong kababaihan na mabigyan ng inspirasyon at lakas ng loob na harapin ang kanilang sariling mga hamon. Hangad ko ang inyong kaligtasan at ang kapayapaang hindi na kailanman mababasag. Hanggang sa muling pagkukwento, mga mahal kong kaibigan. Pamagat ng kwento. Himagsik ng mga sunflower. Ang pag-ani sa katotohanan. Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagbabahagi ng mga positibong aral sa buhay.